Imong ate puryaga ba? Murag na isaltik. Kinanglan na iparehab. Pauli ana diri sa Butuan kay ako'y mohatod ana mismo sa rehab. Naanamay akong mga nahatod nga mga kuan sa rehab. Pwede na ako na i-appeal. Iniisip siguro ni ate mo kung babanatan niya ako, yung mga supporters ko papasok sa kanya para dumami yung mga ano niya, views niya, hindi nagkakamali siya. Hindi ko aksayahin yung oras ko sa kanya. Hindi ko sisirain imahe ko sa pagbablog, sa pagtulong ng mga nahihirapan dahil lang dyan sa mga walang kwentang bagay. Oh. Tingnan mo mga anak ni Jojo. Pag mayroon ako, inaabutan ko. Si mama, pag pumupunta ako sa bahay, inaabutan ko. Kasi nagcha-charity ako. Nagbibigay nga ako sa ibang mga tao. Pamilya pa kaya. Alam ko pakiramdam ng nahihirapan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kinukumusta ko kayo kung ano ang plano nyo sa bahay. Para naman magkaroon ako. Kasi kahit hirap na hirap ako, yung pagcha-charity ko, nakabukod pa rin yan. Yung gastos ko sa pagcha-charity, nakabukod pa rin yan. Dahil gusto ko tumulong sa ibang tao, sa mga nahihirapan, dahil alam ko pakiramdam ng nagugutom, ng nahihirapan. Kaya pag nagkasahod kami ng asawa ko, nagbubukod kami ng pera pang charity para makapagbigay tulong sa ibang mga nahihirapan. Kaya sa tuwing sa tuwing nagme-message yung mga pamangkin ko na Papa Benji, wala na kami pagkain dito. Oh, kung meron ako, agad-agad ako nagpapadala dahil alam ko ang pakiramdam ng nagugutom, nahihirapan. Hindi nyo kasi ramdam yun eh. Hindi nyo ramdam kung anong pakiramdam ko. Pinalayas nyo ako sa bahay kasi binta nyo yung bahay. Tapos ngayon, kinukumusta ko lang kayo. Putak na kayo ng putak. No. Hindi maganda ginagawa ng ate mo. Nakakasama ng loob. Bakit nanghihingi ka ba? Ha? Di ba kung saan naman ako nagbibigay kahit hindi ka nanghihingi? Hintayin mo, padalhan kita. Nakakasama lang ng loob kasi ugali ni mama at saka ugali ng ate mo magkapareho. Wala sa kaayusan. Tingnan mo ngayon, ako pa naging masama. Ako na ngayon pinalaya sa bahay, ako pa yung naging masama. Ano sabi ng mga marites? Yang matanda na nasa loob dyan, mamamatay yan, mangangamoy lang yan dyan. Walang makakaalam kasi yung anak, iniwan siya. Iniwan siya ng anak niya na nandyan. Kahit nag-iisa na nga lang yun, iniwan pa siya. Kaya wala na siyang kasama dyan sa loob ng bahay. Pag namatayan, mangangamoy lang yan. Saka malalaman na patay na. Oh, sino yung nagiging masama? Ako yung nagiging masama. Oh, samantalang, nung nasa Thailand pa ako, sinikap ko na mabilhan ko ng ticket para makauwi. Dahil gusto ko silang makasama. Gusto ko na nandito sila sa kamay ko. Gusto ko makasama sila. Silang dalawa ni Papa. Nawala si Papa, si Mama na lang mag-isa. Ayaw kong iwan si Mama dahil kami lang dalawa ang nandito. Gusto ko, kung ano yung kinikita ko, nakakain si Mama, nakikita ko kumakain si Mama. May maiabot ako. Oh. Pero pinalayas ako dahil sa ate mo. Oh. 'Di ba? Tama ba 'yan? Hindi maganda, 'di ba? Ngayon sinasabi niya sa post niya, napakasama kong kuya. Grabe no, napakasama kong kuya. Hindi nyo inisip,
Hindi nyo inisip. Nung wala pa kayong mga trabaho, hindi pa kayo nag-earn ng dollars. Ako ang unang nag-earn ng dollars sa inyo. Ha? Nasa bahay pa kayo. Mga estudyante pa kayo. Ako, nasa Saudi ako. Ha? Sino ba tumulong sa bahay? Ha? Sino ba tumulong kay mama magpapa? Para makaabot ng pambayad ng bahay. Umuwi ako. 2 taon ako sa Saudi. Umuwi ako. Walang ipon, walang dala. Walang dalang pera. Ha? Saan napunta? Sa bahay na yan. Tapos sasabihin nyo, wala akong ambag ni piso. Ha? Namatay na lang si Papa, pero hindi ko binanggit yan kay Papa. Ha? Hindi ko isinumbat yan kay Papa. Hindi ko rin yan isinumbat na sa mama natin. Buhay pa yan si Mama, pero hindi ko sinumbat yan sa kanya. Tapos sasabihin nyo, ni pisong ambag, wala ako. Ha? Nung kumita na kayo at nakapagbigay kayo, nakapag-abot kayo tulong sa bahay, ang dami nyo ng mga sinasabi. Ha? Hindi maganda yung mga pag-uugali nyo ganon. Samantalang ako, wala kayong narinig sa akin. Namatay na lang si Papa, wala gito nakadungog sa ako ang nisumbat ko sa iya ingon anak. Ha? Si Papa ang nagakuha sa akong sweldo sa sud sa 2 ka tuig nako nga na ako sa Saudi para mabayaran ang balay. Unya ingon naon ra ko ninyo, wala ko'y ambag bisan piso. Wala lang gid mo kasayod no. Bulok gid mo sa tanang mga bulok. Wa gid mo naghuna-huna ba? Ha? Nga apil mo nga nagkaon sa 2 ka tuig nako nga tinarbaho ay apil mo nagkaon sa padala ni Mama Papa nga to apil dito akong sweldo. Mga bastos kayo mga igsuon mo ba? O may mga buot. Nauna-on po doon ta ninyo dili kay inyo harang kaugalingon yung hunaon-naon. Tungod ba kay ni-earn na pud mog dollars? Musumbat na dayon mo ingon ana nga naamoy natabang sa balay. Kamura di ay. Ha? Kinsa ba una naka-abroad? Kinsa ba una nag-earn og dollar? Di ba ako? Kaulo raman mo eh. Mabitaw nga suko si Papa kay Rinante. Kay ang gusto mahitabo ni Papa, kuhaon pod ni Papa ang sweldo ni Rinante. Oh. Nga pareha sa ginabuhat ni Papa sa ako ang akong sweldo si Papay mo kubra. Unya kay si Rinante kay di man siya musugot. Kay gusto gyud niya magpada dito siyang ginikanan. Oh. Wa gid mo kasabot. Gagmay pa kaayo mo, wala pa mo'y mga hanaw. Atong mga gayuna. Ako na anak ko'y hanaw, kay ako ang kuya. Kamo, naara mo sa balay, nagpaabot ra mo unsay ipadala, unsay amo ang ipadala kay aron makakaon mo. Di mo mga pas mo. Unya ingon naon ra ko ninyo. Oroy mo gabae. Alam ko pakiramdam ng nahihirapan. Grabe. Sobrang hirap. Sobrang hirap natin noon. Nakaahon lang kayo ng kaunti. Tapos mataas na yung tingin nyo sa sarili nyo. No. Huwag ganun. Kasi darating ang araw, ibabagsak kayo. Ibabagsak kayo ng Diyos. Hindi ganun. Kaya nga ako, nagiging sa akin, nagiging lesson sa akin yung mga pagtrabaho ko sa labas na wala man lang akong naipon. Puro mga kasamaan yung mga ginagawa ko. Kaya nung umuwi ako dito, ang ginagawa ko, tinutulungan ko yung mga nahihirapan, kasi alam ko pakiramdam. Kapag nagugutom, nangangailangan ng tulong na walang mapagsabihan. Ngayon, sinabi ko sa inyo, nagtanong lang ako kung kumusta na ang bahay. Kailan nyo ba maibenta yan? Kasi kahit papano, matulungan naman ako sa kahirapan ko. Tingnan nyo ako ngayon. Nag-aarkila ako ng bahay, ng tirahan ko. Ginagapang ko yung upa ng bahay. Labas pa yung hindi pa kasali yung sa kuryente, sa tubig at saka sa internet.
Gusto kong humingi ng tulong. Gusto kong, pero wala akong mapagsabihan. Tapos, tanungin ko sa inyo kung kumusta na. Yun, isasagot nyo. No, hindi maganda yung nyo. Hindi maganda pag ugali ng ate mo. Porya gaba.